Ang tinutukoy ko pong variety ng snake plants, ito po, baka hindi nyo pa alam ang tawag po sa kanya ay King of Snake Plants. Pero napakatibay po nito, kaya nga siya yung tinaguriang hari. Kasi lumalaki po siya talaga ng malaking malaki. Dark green na nagsasanib-sanib dyan sa mga dahon niya, At so ito na nga yung aking mga variegated na Masoniana or whale pin. Hello everyone! This is Sir Misunao ni Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel. And for today's video, ano nga pag-uusapan natin? Ipiplex ko lang po sa inyo nung itong ating isang uri ng snake plants, At alam niyo naman ako, marami kong collection yan at talagang gustong gusto ko po yung mga snake plants sa ating bahay dahil bukod sa benepisyong binibigay niya, nakakadagdag din po ng ganda, sa ating garden o sa ating bahay man kung ating pong i-display. Ang tinutukoy ko pong variety ng snake plants, ito po, baka hindi nyo pa alam, ang tawag po sa kanya ay King of Snake Plants. Yan. And bakit kaya siya tinawag na King Snake Plants, Yung tinutukoy ko po ay itong ating halaman na kasama dito. Ito po yung Mansoniana. Yan. Or whale pin. Yan. Sansevieria whale pin. Minsan po tinatawag din itong Congo. Yan nga po yung unang pangalan at nakilala ko yung halamang ito, At ngayon po, pakita ko sa inyo dahil meron pong iba't ibang variety yan, Baka akala nyo yan yung green lang, Pero magugulat kayo dahil meron tayong iba't ibang uri niyan. At papakita ko yan sa ating pagbalik. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MVP at ngayon nga pong araw na ito pag-usapan natin isang uri ng snake plants na sa tingin ko, kilalang kilala nyo, Pag nakakita kayo ng malapad na ganito na uri ng snake plants, ito po yung whale pin na tinatawag. Talagang napakaganda niya, napakalapad. At tinagurian nga itong King of Snake Plants dahil sa sobrang laki, Ito po'y lumalaki ng mas malaki pa, Katulad nga po nitong aking halaman na ito, medyo maliit pa po yan, Pero nagkaroon na po ako ng whale pin na lumaki ng lumaki. Kaya lang, it's either na out ko, pinamimigay ko kasi dati hindi ko pa napapansin at hindi na-appreciate yung ganda nito, Pero kung nung nakakita ako ng iba't ibang varieties nito, doon ako parang napag-isip-isip na mangolekta, At ang natira nga po sa akin na whale pin, ito, yung kita nyo, may parang sira-sira na yan. Tapos, eventually po, sumupling na siya. And sabi ko, hindi na ako mamimigay, hindi na ako mag-out kasi all of a sudden, naiisip ko na ako na pala yung wala ng variety nito, At ngayon po, pakita ko sa inyo ng malapitan, tas mamaya po ibibida ko rin sa inyo yung iba't ibang uri nito. At the same time, pag-usapan natin yung plant care nitong ating halamang ito. Kaya simulan na natin. Isa na yata sa pinagmamalaki ko ay yung mga collection ko po ng mga snake plants dito sa ating garden. Kaya naman natutuwa ako na marami na po tayo talagang mga iba't ibang uri. Pero isa po sa pinakaunang-una ko talaga na naging snake plants ay itong Congo. Yun tawag ko dito before Before nga po ito, meron akong dinirekta sa lupa at lumaki na siya ng sobrang laki, At yan, dahil nga po sa dumami ng dumami, hindi ko na namalayan, na yan, napapamigay na natin yung iba. At the same time, minsan nauubusan ako hanggang such time na sabi ko, ay sana lang pala yung ganito ko, tapos natira pa sa akin yung ganito, Pero napakatibay po nito, Kaya nga siya yung tinaguriang hari kasi lumalaki po siya talaga ng malaking malaki. At sobrang tibay kasi tingnan nyo to, almost ilang taon na rin to sa akin at nabawasan ko na po ito, At dumami yung kanyang mga anak. And kada ipopropagate natin, tumutubo uli yung panibagong dahon, Napakalaki po nung kanyang dahon. Ayan yung mga bagong leaves. Minsan makikita nyo na talagang visible yung pattern nito, na mayroon parang pagka-tigre-tigre, yung tiger na pattern, or kaya merong mga parang yellow-green na dark green na nagsasanib-sanib dyan sa mga dahon niya,
At sabi ko nga sa inyo, ito minsan kaya tinaguri ang whale pin kasi parang yung mga whale napakalalaki, no, tapos parang paligpik siya, no, kaya yan, makikita natin na ganyan. Eto nga po, meron ako dito, tingnan nyo, oh, meron siyang mga gas, pero huwag kayong mag-alala kung halimbawa yung dahon nyo medyo pumangit, as long as meron po siyang mga bulb sa ilalim or mga yung pinakaugat niya na malalaki, may tutubo at susuloy po dyan, ano. Tingnan nyo po yung kanyang itsura, no. Minsan po may times na lumalabo rin yung kanyang pagka pattern, no, sa dahon, pero habang lumalaki po siya, minsan naiiba-iba yung mga pattern. Napakaganda po niya kasi ito, kung halimbawa gusto nyo nung kakaibang atraksyon at malaking bagay sa inyong bahay o sa inyong garden, ito na po yung kunin yung snake plants, ano, kasi ito po talaga lumalaki ng malaki, no. May times po na maganda rin siyang ipan-display kahit isang dahon lang, ano, yung tumubo sa kanya. At ayan, madali lang naman ito, parang pag-aalaga rin ng snake plants, ano, mabilisan lang. Gustong gusto ng mga snake plants yung bright lang, no, na area sa ating bahay. Pero kahit ganun pa man, kailangan niya rin ng enough na sunlight. So morning sun is maganda sa kanya, pero sabi ko nga sa inyo, kung i-display nyo siya sa loob ng bahay, isa po sa mga talagang matitibay na halaman, ano, kasi ang nagiging problema natin pag sa loob ng bahay, mas lesser yung sunlight na nakukuha, pero ito pong halaman nito tatagal po yan, ano, at pwedeng nyo talagang ilagay siya sa loob ng bahay. Kaya lang po, make sure lang po na mabibigyan pa rin siya ng sunlight. Pwede kayong gumamit ng grow light kung nasa bahay, or pwede nyo siyang ilagay dun sa area na malapit sa bintana, o kaya bright na area, no, na paglalagyan niya. So napakagandang attraction niya. Pero ang humanga po ako dito is dahil may mga varieties po iyan, ano, na ipapakita po natin sa inyo ngayon. Puntahan natin yung mga whale pin ko na mayroong mga variegations para makita nyo rin po. Minsan meron tayong nakakahalin tulad na parang whale pin, yan, medyo makakapal yung dahon nila, no. Parang kauri din siya, kaya lang mas makapal po siya, no, at mas malaki katulad nitong ating mga to, yan, and parang nagiging kamukha lang niya. So minsan tawag namin dito Cleopatra, yung tinatawag namin sa kanya, and ganun din, lumalapad din siya, no. Pero may times kasi na yung kanyang dahon is mas narrow. Punta pa natin yung iba nating collection. So ito yung mga iba pa nating collections. Ito yung sinasabi ko naman na Mansoniana, parang naging anak-anak siya, pero meron siyang, ayan, no, kita nyo, guhit dun sa gilid niya, no. So iba rin tong varieties na to, and ayan, makikita nyo na hugis siya nung whale pin, pero ang pagkakaiba, yung nakita natin kanina, hindi masyadong kita yung kanyang pinaka gilid, ano, pero this one kasi medyo yung outline niya kitang kita. So eto na yung ating mga kakaibang snake plants na kunin natin yung mga ganito ko na varieties dito, no, kasi marami ito para makita nyo. Ipunin ko muna dito, tsaka ako ipapakita. Yun pa, oh, nandun pa sa sulok. So kunin ko muna lahat yan, tsaka ako ipakita sa inyo. So eto na nga yung aking mga variegated na Mansoniana or whale pin. Ang nakakatuwa po dito kasi yung variegations niya, no, minsan iba-iba yung variegations na tumutubo sa kanya, no. Kita nyo, oh, para kasi siyang mga ipininta, no, ng paintbrush. Tapos merong yellow, merong ano, tapos minsan iba-iba yung namumuo sa kanya. Usually po ito, ulanin arawin na yung aking mga variegated whale pin dito, no. At ang nagiging problema ko lang minsan is yung ganito, kapag halimbawa na fungus, ano, so ini-sprayan natin yan, lalo na pag tag-ulan. Yan, lumalambot minsan yung ganyan, pero matibay siya, oh. Kayang-kaya niyang tumagal kahit na mabulok lang yung konti yung dahon niya, tapos matuyo, as long as buhay po, no, yung kanyang ilalim, at meron diyang ano, tutubo yung mga bago nating plants. So eto po, oh, kita nyo, ang nakakagulat dito, kita nyo,
iba yung tumubo sa kanya, pero ganyan yung mother plants niya, no. Minsan nakakagulat at sinasabi natin yung mga snake plants, bakit po sa akin iba yung tumubo, ibang varieties, ganyan po sila. O yung mga snake plants, yung mga lahi ng snake plants, minsan magugulat ka doon sa inilalabas nila na anak, no. So depende rin po yung kulay. Minsan naman ganito, diba, ibang pattern. So ikaw mismo yung masusurprise doon sa magagawa mong pattern. Katulad nitong ating whale pin na ito. Ang ganda ng pattern niya, diba? Meron talagang even na yellow doon sa kanyang gilid. And ayan pa, ito naman, saksakan na ng dami ng aking whale pin dito, no? At yan po, madali lang naman po yan. Kapag halimbawang papadamihin nyo by divisions of roots, pwede, no? And sabi ko nga sa inyo, ulanin arawin ito, no? Kasi ito pong snake plants, kapag naging stable na at maganda yung potting mix na ginamit mo, kahit po ulanin arawin yan, walang problema, no? Pero kung ilalagay nyo po siya sa inyong loob ng bahay o dun sa area nasa loob, ano, ingat-ingat sa pagdidilig, kasi once na nilagay nyo po yan sa loob ng bahay, medyo matagal yung pagkatuyo ng lupa. Magdilig po kayo once na matuyo na yung lupa, ano? At yan, makikita nyo naman po yan para po maiwasan natin yung overwatering at hindi po mabulok yung pinaka roots, ano? Kasi kung dahon-dahon lang po yung mabubulok sa inyo, okay lang po yan, kasi susuplingan niya ng panibago. Ang masama po kasi kapag yung halimbawang root niya yung talagang nabulok, wala na pong pag-asa, no, na sumuli pa yan o dumami. So puntahan naman natin ito, kasi mga nasa labas to, no, ulanin at tarawin. Puntahan natin yung nasa loob ko na varieties, ano. Ito po kasi may iba pang varieties, yung tinatawag na white whale pin o white mansoniana, na talagang hindi dilaw yung kanyang pinaka yan, area na yan. Kasi katulad nito, medyo puti-puti, mas malapit din yung kulay. So puntahan natin at tingnan natin yung halaman ko po dun sa aking greenhouse. So eto naman po dun sa aking greenhouse, ito naman po yung aking mga alaga na hindi na uulanan, ano. So kunin natin tong isang natin na to. Yan. Actually, white mansoniana to, no, pero iba-iba yung varieties niya. Pakita ko sa inyo. Yan po, puting-puti po yung kanyang pinaka variations, ano. Tapos po, kapag ganyan naman, yung guhit niya, yan, white. Iba-iba rin po yung lumalabas, nakakatuwa, no. Pero pag nakapag-develop kayo ng ganito na variety, ang ganda niya, no. Ang ganda niyan tingnan kasi puting-puti. Actually, meron ako niyan. Mahal pa yung bilihan nito, sa ngayon, parang nasa libo-libo pa rin yung usapan, ano. Pero this one, yung ating napakagandang white mansoniana, maganda rin po yung mag-anak, ano, kasi napaka-surprising din po yung nabubuong variegation sa bawat anak niya. So ito po, nakabukod to sa akin dito. And ayan, kapag matutuyo lang yung lupa, pwede nyo nang siyang diligan, ano. Hindi maarte ang lupa, basta fast draining lang po. Pwedeng pwede kahit anong medium, basta mabilis matuyo at mag-subside yung pinaka tubig niya, okay na okay po dito, no. So sa mga may variegations po, maganda na bigyan nyo sila ng enough na araw, ano, kasi unlike nung green, yung green po kasi okay lang, ano, hindi yan na maarte pagdating sa sinag ng araw. Pero yung mga may variegations po, para maging makulay sila at para mapanatili yung ganda ng variegations, bigyan nyo po ng enough na sunlight. So ayan, napanood nyo na yung ating vlog tungkol dito sa mga whale pin. Meron na ba kayo nyan sa inyong mga bahay? Talagang napalaki nyo na ba sila? At talagang napagiant nyo na ba yung mga whale pin nyo? O comment nyo lang po dyan, ano, kung meron na kayo nyan, ano. Napakaganda po ng halamang ito at maraming benepisyo na may bibigay sa atin. Kaya I hope na talagang yung inyong mga whale pin or mansoniana mapalago nyo pa at mapadami, no? So ayan, thank you so much mga ka-MDP. Sa mga hindi pa po nag-subscribe sa ating YouTube channel, kung bet na bet nyo po yung ganitong usapan, plants and gardening, syempre pag-aalaga ng mga halaman, ano, at iba't ibang teknik, ano, sa pagpapalago at pagpapalaki, pindutin lang po yung subscribe button, pati po yung notification bell para laging updated sa ating latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook pages. Search lang po Hermy Sunaho or Mini Dino Park and Eco Garden, makikita
makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MDP. And this is Hermes Unaho. Nagsasabi po sa inyo ng Happy Planting. Bye-bye!